May mga gawain sa ating araw-araw na hindi natin namamalayan na unti-unti tayong nagpapabigat sa sarili. Ang mga ito ang pumipigil sa atin para umangat at maging malaya. Kung hindi ito mababago, ang yaman at kapayapaan ay mananatiling malayo sa ating kamay. Sa bawat pagpili mong sundan ang kaginhawaan sa halip na disiplina, ikaw ay unti-unting nililimitahan ng sarili. Ang tunay na kalayaan ay hindi nakukuha sa labas kundi sa loob ng isip, at sa bawat pagkukulang na ito, ang yaman ay tila isang pangarap na hindi maaabot. Kaibigan at kapatid, muli inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at pakishare na din ito sa iyong mga kaibigan at tayo nang baguhin ang pananaw natin sa buhay. Sa salita ni Marcus Aurelius, ang hindi kayang tiisin ay hindi tunay na pinipili at ang tunay na pagpili ay nasa loob ng iyong puso. Ang ilan sa atin ay nasasanay sa instant na kasiyahan, ngunit ang tunay na tagumpay ay bunga ng tiyaga at tamang disiplina. Ang mga maliliit na aksyon na paulit-ulit ay lumilikha ng malaking epekto sa ating hinaharap. Kung patuloy nating uulitin ang mga maling gawi, paano natin aasahan ang ibang resulta? Ngayon ay panahon na para suriin ang ating sarili. Alin sa mga gawi ang nagpapahina sa ating kalooban at nagtatapon ng ating oras at enerhiya? Ang sagot sa katanungang ito, ang unang hakbang patungo sa pagbabago at tunay na pagyaman. Habits number 1. Pagkaalipin sa panandaliang kasiyahan. Maraming tao ang nahuhulog sa bitag ng agarang kasiyahan at pansamantalang aliw. Sa tuwing inuuna ang ginhawa kaysa sa disiplina, unti-unti nilang nililimitahan ang sariling potensyal. Ang tunay na yaman at kapayapaan ay hindi nakukuha sa sandaling kaligayahan, kundi sa matiyagang paghihintay. Bawat maliit na desisyon ngayon ay humuhubog sa hinaharap na kanilang tatamuhin. Kapag inuuna ang pansamantalang kasiyahan, nawawala ang kontrol sa sarili. Ang oras ay patuloy na dumadaloy at hindi na maibabalik. Ang enerhiya at pagkakataon na pwede sana ay nagagamit sa walang saysay na aliw. Ayon sa diwa ng Stoic, ang tunay na kalayaan ay nasa kakayahang piliin ang tama kaysa sa madali. Madalas ang kasiyahan ay nakatago sa paulit-ulit na maliit na aksyon. Isang minuto ng pagpapabaya ngayon ay maaring maging linggo ng pagkabigo bukas. Ang taong hindi marunong mamahala sa sarili ay hindi rin makakahawak ng kanyang yaman. Ang bawat maling desisyon ay tila maliit, ngunit lumalaki at nagiging hadlang sa hinaharap. Ang pagpigil sa agarang kasiyahan ay hindi madali. Kailangan ng disiplina at malinaw na layunin sa buhay. Ngunit ang bawat sakripisyo ay nagbubunga ng kalinawan at lakas ng loob. Ang taong may kontrol sa sarili ay may kapangyarihan sa kanyang kapalaran. Kung nais yumaman at umunlad, simulan sa paghubog ng sariling diwa. Tuklasin kung alin sa mga gawi ang humahadlang sa pag-abot ng potensyal. Alisin ang bisyo ng kaginhawaan at ituon ang lakas sa makabuluhang gawain. Sa ganitong paraan, bawat araw ay hakbang patungo sa tunay na tagumpay. Habits number 2. Pagkaalipin sa takot at kakulangan ng pananampalataya sa sarili. Takot ang lihim na tanikala na pumipigil sa maraming pangarap na maisakatuparan. Kapag pinili mong manatili sa pamilyar at ligtas, nawawala ang pagkakataon na umunlad. Ang tunay na kayamanan ay bunga ng tapang at determinasyon, hindi lamang ng pera. Bawat hakbang na may tapang ay nagbubukas ng pinto sa mas malalim na tagumpay. Kakulangan ng tiwala sa sarili ang naguugat ng pag-aalinlangan sa bawat aksyon. Sa halip na subukan, marami ang napipilitang umatras sa takot sa pagkakamali. Ang enerhiya na pwede sana ay inilalaan sa pagbuo ng yaman ay nauubos sa pangamba. Sabi ni Seneca, ang hindi natutunang pamahalaan ng sarili ay hindi makakamtan ng tunay na kalayaan. Kapag pinapabayaan ng takot, nawawala ang kontrol sa sariling landas. Ang bawat plano at pangarap ay natutulog lamang dahil sa kakulangan ng pananalig sa sarili. Ngunit ang taong may tapang at pananalig ay lumalakad sa landas ng tagumpay. Bawat maliit na aksyon na puno ng tiwala ay nagtutulak palapit sa kayamanan at kapayapaan. Ang pagbabago ay nagsisimula sa pagkilala sa sariling pangamba at limitasyon. Kapag hinamon mo ang takot, nagbubukas ang mundo ng mga oportunidad na dati ay natatakot mong harapin. Disiplina at katatagan ng susi upang mapagtagumpayan ang takot. Bawat araw na lumalaban ka sa pangamba ay lumalakas ang kakayahang yumaman. Kung nais umunlad at maging malaya,
Simulan sa pagtitiwala sa sarili. Harapin ang bawat hamon ng may tapang at determinasyon. Alisin ang pangamba at ituon ang enerhiya sa makabuluhang aksyon. Sa ganitong paraan, ang yaman at kalayaan ay bunga ng sariling pagpili. Habits number 3. Pagkaalipin sa walang patutunguhang pagkilos. Ang buhay ay hindi sumusuko sa mga taong gumugugol ng oras sa walang direksyon. Kapag paulit-ulit ang ginagawa ng walang malinaw na layunin, nawawala ang halaga ng bawat sandali. Ang tunay na kayamanan ay hindi lamang sa material kundi sa may kabuluhang aksyon. Bawat desisyon na walang saysay ay unti-unting kumakain sa potensyal ng kinabukasan. Madalas ang isip ay nahuhulog sa ingay ng palibot at napapabayaan ang sariling landas. Ang walang patutunguhang pagkilos ay parang ilog na umaagos ngunit hindi nakakarating sa dagat kapag hindi kontrolado ang oras at gawa. Nawawala ang pagkakataong bumuo ng yaman at karakter. Sabi ni Epictetus, hindi ang bagay ang nagdudulot ng sakit, kundi ang paghatol natin sa mga bagay. Ang kakulangan ng disiplina sa sariling aksyon ay nagdudulot ng pagkasayang ng oras at lakas. Ang mga oportunidad ay dumarating ngunit hindi natatanggap ng handang isipan. Ang tao na walang malinaw na layunin ay paulit-ulit lang sa parehong pagkakamali. Bawat hakbang na may malinaw na direksyon ay nagtutulak sa iyo patungo sa tunay na tagumpay. Pag-unawa sa halaga ng bawat sandali ay simula ng pagbabago. Kapag itinakda ang layunin at sinuportahan ng disiplina, ang maliit na hakbang ay lumalaki at nagbubunga. Ang mga aksyon na may kabuluhan ay hindi lamang nagpapalapit sa kayamanan kundi sa kapayapaan ng isip. Bawat araw na may malinaw na direksyon ay hakbang patungo sa kontrol sa sariling kapalaran. Kung nais makamit ang tagumpay, simulan sa malinaw na layunin at may disiplina sa aksyon. Ilagay ang enerhiya sa makabuluhang gawain at iwasan ang paulit-ulit na walang saysay na kilos. Harapin ang bawat araw na may determinasyon at planong tiyak. Sa ganitong paraan, ang yaman at kalayaan ay magiging bunga ng bawat tamang desisyon. Habits number 4. Pagkaalipin sa pagkukumpara sa iba. Ang bawat paghahambing sa buhay ng ibang tao ay nagdudulot ng panloob na kaguluhan. Kapag inuuna ang tagumpay ng iba kaysa sariling pagunlad, nawawala ang tunay na halaga ng sariling gawa. Ang yaman at kapayapaan ay nagmumula sa pagtutok sa sariling landas, hindi sa labanan ng paghahambing. Bawat paghahambing ay tila pabigat na humahadlang sa paglago ng kalooban. Madalas ang inggit ay nagiging lihim na tanikala sa isip at puso. Ang enerhiya na pwede sana ay inilaan sa sariling pagpapabuti ay nauubos sa pagnanasa sa tagumpay ng iba. Kapag patuloy na inihahambing ang sarili sa iba, ang kalayaan ay nagiging mailap. Sabi ni Marcus Aurelius, hindi ang tao kundi ang kanyang paghatol ang nagpapahirap sa kanya. Ang kakulangan ng sariling pamantayan ay nagdudulot ng patuloy na pagkabigo. Kapag ang sukatan ng tagumpay ay nakabase sa iba, hindi mo makikita ang sariling potensyal. Ngunit ang taong may disiplina at focus sa sariling landas ay lumalakas at yumayaman sa loob at labas. Bawat hakbang sa sariling layunin ay nagtutulak sa iyo patungo sa tunay na kalayaan. Ang pagtutok sa sarili kaysa sa iba ay simula ng matibay na pag-unlad. Kapag pinagyaman ang sariling kakayahan at talento, hindi na kailangan ang paghahambing. Ang bawat aksyon na may personal na layunin ay nagbubunga ng yaman at kapayapaan. Ang bawat araw na ginugol sa sariling paglago ay hakbang patungo sa tunay na tagumpay. Kung nais umunlad at maging malaya, ituon ang enerhiya sa sariling landas. Alisin ang inggit at ang paulit-ulit na paghahambing sa iba. Harapin ang bawat hakbang nang may pananalig sa sariling kakayahan at disiplina. Sa ganitong paraan, ang yaman at kapayapaan ay bunga ng sariling pagpili at focus. Habits number 5. Pagkaalipin sa walang disiplina sa pananalapi. Ang kawalan ng kontrol sa sariling pera ay parang paglalakad sa dilim ng walang gabay. Kapag inuuna ang agarang kasiyahan kaysa tamang pamamahala ng yaman, nawawala ang pagkakataon na yumaman. Ang tunay na kayamanan ay bunga ng tamang desisyon at disiplinadong pamumuhay, hindi sa pansamantalang aliw. Bawat maling paggastos ay unti-unting nagpapalayo sa iyo sa kalayaan at seguridad sa hinaharap. Madalas, ang impulsibong pagbili at walang planong paggasta ay nagiging lihim na hadlang sa tagumpay. Ang pera na pwede sana ay inilalaan sa makabuluhang bagay ay nauubos sa walang saysay na luho. Kapag walang disiplina sa pananalapi,
Ang yaman ay mananatiling pangarap lamang. Sabi ni Seneca, hindi ang tagumpay ang sukatan ng yaman kundi ang wastong paggamit ng sarili at kayamanan. Ang kakulangan ng plano at kontrol sa pera ay nagdudulot ng stress at kawalan ng kalayaan. Kapag inuuna ang pansamantalang kasiyahan kaysa sa matagalang benepisyo, ang hinaharap ay nagiging mahirap. Ngunit ang taong may disiplina sa pananalapi ay nakapagtatayo ng pundasyon para sa tunay na tagumpay. Bawat tamang desisyon sa pera ay hakbang patungo sa kapayapaan ng isip at kalayaan. Ang pagbabago ay nagsisimula sa pagkilala sa sariling gawi sa pera at sa pagpapasya. Kapag natutunan mong kontrolin ang paggasta at ituon ang yaman sa makabuluhang bagay, lumalago ang potensyal. Ang disiplina sa pananalapi ay hindi lamang nagbibigay ng kayamanan, kundi ng kapayapaan sa puso at isip. Bawat araw na may tamang pamamahala sa yaman ay hakbang patungo sa kalayaan at tagumpay. Kung nais yumaman at maging malaya, simulan sa disiplina sa pananalapi. Ituon ang enerhiya sa matalinong pamumuhunan at tamang paggasta. Iwasan ang impulsibong desisyon at pansamantalang kasiyahan. Sa ganitong paraan, ang yaman at kapayapaan ay bunga ng sariling pagpili at tamang pamamahala. Habits number 6. Pagkaalipin sa pagpapaliban o procrastination. Ang pagpapaliban ng mahahalagang gawain ay nagiging hadlang sa pag-unlad at yaman. Kapag inuna ang aliw o komportabling pahinga kaysa aksyon, nawawala ang pagkakataon. Ang oras ay patuloy na dumadaloy at hindi na maibabalik. Kaya bawat naantalang hakbang ay nawala na. Ang disiplina sa oras at aksyon ay pundasyon ng tunay na tagumpay. Kapag palaging ipinagpapaliban ang trabaho o proyekto, lumalaki ang stress at pasanin sa hinaharap. Ang pagkakataon na pwede sana ay nailaan sa produktibong gawain ay nauubos sa walang saysay na oras. Ang tao na may kontrol sa sariling oras ay may kapangyarihan sa kanyang buhay at kinabukasan. Sabi ni Epictetus, hindi sa mga pangyayari kundi sa ating tugon sa kanila nakasalalay ang kapayapaan ng isip. Madalas ang pag-aantala ay dulot ng takot sa kabiguan o kakulangan sa disiplina. Ngunit ang pagharap sa mahahalagang gawain agad-agad ay nagbubunga ng kalinawan at kumpiyansa. Bawat araw na ginugol sa aksyon ay hakbang patungo sa makabuluhang tagumpay. Ang pagpapaliban ay lihim na kalaban ng kayamanan at kalayaan. Ang pagkontrol sa sarili at sa oras ay susi upang mapagtagumpayan ang procrastination. Kapag natutunan mong harapin ang bawat responsibilidad sa tamang oras, lumalaki ang kakayahan at yaman. Ang disiplina at determinasyon ay hindi lamang nagbubunga ng pera kundi ng kapayapaan ng isip. Bawat tamang hakbang na hindi ipinagpaliban ay hakbang patungo sa tunay na tagumpay. Kung nais yumaman at umunlad, simulan sa pag-aaksyon sa tamang oras. Ituon ang lakas at atensyon sa mga gawaing may halaga. Iwasan ang pagpapaliban at pansamantalang aliw. Sa ganitong paraan, ang yaman at kapayapaan ay bunga ng disiplina at tamang pamamahala ng oras. Habits number 7. Pagkaalipin sa negatibong pag-iisip at pagkabahalang walang patutunguhan. Ang palaisipan ng isip na paulit-ulit na nag-aalala ay nagiging sanhi ng pagbagal ng pag-unlad. Kapag inuuna ang takot at pangamba kaysa malinaw na pag-iisip at aksyon, nawawala ang oportunidad. Ang yaman at tagumpay ay bunga ng focus at positibong aksyon, hindi ng walang katapusang pag-aalala. Bawat negatibong iniisip ay pabigat na hadlang sa paglago ng kalooban at buhay. Madalas ang labis na pag-iisip sa mga maaring mangyari ay nagdudulot ng hindi kinakailangang stress. Ang oras at enerhiya na pwede sana ay inilaan sa produktibong gawain ay nauubos sa walang saysay na pangamba. Sabi ni Marcus Aurelius, ang galit at takot ay sariling pagpili, hindi kontrolado ng panlabas na pangyayari. Kapag nakontrol mo ang isip, nakokontrol mo ang iyong kapalaran. Ang kakulangan sa kontrol ng iniisip ay nagdudulot ng kawalang tatag at pag-aalinlangan. Ngunit ang tao na may disiplina sa pag-iisip ay lumalakas sa bawat hamon at oportunidad. Ang positibong aksyon at malinaw na isip ay nagbubunga ng kayamanan at kapayapaan ng puso. Bawat araw na pinipili mong mamuhay nang may kontrol sa isip ay hakbang patungo sa tunay na tagumpay. Ang pagbabago ay nagsisimula sa pag-aaral na harapin ang isip at emosyon. Kapag natutunan mong iwasan ang negatibong spiral at ituon ang atensyon sa aksyon, lumalakas ang kakayahan. Disiplina sa isip
ay kasangkapang nagbibigay ng kapayapaan at tagumpay sa buhay. Bawat tamang desisyon sa pag-iisip ay hakbang patungo sa kalayaan at yaman. Kung nais yumaman at umunlad, simulan sa pagkontrol ng sariling pag-iisip. Harapin ang hamon ng may malinaw at positibong pananaw. Iwasan ang walang patutunguhang pag-aalala at negatibong iniisip. Sa ganitong paraan, ang yaman at kapayapaan ay bunga ng tamang mindset at disiplina. Habits number 8. Pagkaalipin sa kawalang pasensya at instant gratification. Ang kakulangan ng pasensya ay lihim na hadlang sa tunay na tagumpay at kayamanan. Kapag inuuna ang agarang kasiyahan kaysa maingat at matiyagang aksyon, nawawala ang oportunidad na umunlad. Ang tunay na yaman ay bunga ng tiyaga at tamang pagpapasya, hindi pansamantalang aliw. Bawat impulsibong desisyon ay unti-unting nagpapalayo sa layunin at kapayapaan. Madalas ang paghahangad ng instant gratification ay nagdudulot ng paulit-ulit na pagkakamali. Ang enerhiya at oras na pwede sana ay inilaan sa makabuluhang aksyon ay nauubos sa pansamantalang aliw kapag natutunan mong maghintay at maglaan ng panahon sa tamang hakbang. Lumalaki ang oportunidad at tagumpay. Sabi ni Seneca, hindi ang bilis kundi ang katatagan ng nagdudulot ng tunay na tagumpay. Ang kawalang pasensya ay nagdudulot ng impulsibong paggastos at maling desisyon. Ngunit ang tao na may tiyaga at disiplina ay nakakaipon ng yaman at kapayapaan ng isip. Bawat hakbang na may maingat na plano ay nagtutulak sa iyo patungo sa tunay na tagumpay. Ang pasensya ay pundasyon ng bawat matagumpay at makabuluhang aksyon. Ang pagbabago ay nagsisimula sa paghubog ng kakayahang maghintay at maglaan ng panahon sa tamang hakbang. Kapag natutunan mong palaging ituon ang enerhiya sa long-term goals, lumalago ang kayamanan at kalayaan. Disiplina at tiyaga ang kasangkapang magdadala sa iyo sa tagumpay at kapayapaan. Bawat araw na may tamang timing at pasensya ay hakbang patungo sa tunay na yaman. Kung nais yumaman at umunlad, simulan sa pagtutok sa long-term at tamang hakbang. Iwasan ang agarang kasiyahan at impulsibong desisyon, maglaan ng panahon at disiplina sa bawat aksyon. Sa ganitong paraan, ang yaman at kapayapaan ay bunga ng tiyaga at matalinong pamamahala ng sarili. Hindi mo na kailangang hintayin ang bukas para baguhin ang iyong buhay. Ang bawat desisyon at aksyon mo ngayon ay may kapangyarihang hubugin ang iyong kinabukasan. Kung patuloy mong susundin ang mga habits na nagpapahirap sa iyo, mananatili ka sa parehong lugar. Ngunit kapag pinili mong humarap sa takot, disiplina at tiyaga, bubuksan mo ang pinto sa tunay na yaman at kalayaan. Alalahanin, ang pagbabago ay hindi laging madali, ngunit ito ay simula ng iyong tunay na lakas. Ang yaman ay hindi lamang pera, kundi kapayapaan ng isip at kakayahang kontrolin ng sarili. Ang bawat araw na ginugol mo sa tamang aksyon ay hakbang patungo sa buhay na puno ng pagkakataon at tagumpay. Kung pipiliin mong manatiling walang aksyon, mananatili ring malayo ang pagyaman sa iyong kamay. Muli kaibigan, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at tuklasin natin kung paano umasenso sa buhay. Huwag hayaang ang takot, kawalan ng disiplina, o pansamantalang kasiyahan ang magdikta sa iyong kapalaran. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa puso at isip mo. Sa bawat maliit na desisyon na may tamang layunin, buksan mo ang mata at isip, harapin ang mga hamon, at simulan ang pagyakap sa potensyal na matagal mo nang hinahangad. Ang tagumpay ay hindi sa isang araw dumarating, kundi sa patuloy at matibay na pagpili ng tamang aksyon. Ang kayamanan at kalayaan ay bunga ng pagpipigil sa sarili, tamang pamamahala ng oras, at malinaw na layunin sa bawat hakbang. Kapag pinili mong umusad ng may disiplina, tiwala sa sarili at pasensya, walang limitasyon ang maaabot mo. Ito ang panahon upang iwan ang nakaraan at yakapin ang bagong landas na patungo sa tunay na pagyaman at kapayapaan ng isip. Maraming salamat po. Mag-ingat po tayo palagi at kay Lord palagi ang papuri.